Kung gusto ng mga diskaya na maging state witness, kailangan muna nilang ibalik sa government ang nakuha nilang pera. Kondisyon yang inilatag ng Department of Justice. Ang tawag sa konseptong ito ay restitution. Restitution? Hi, ako si Jairo Boliedo at restitution ang main course para sa episode na ito ng Order in the Court. Recap muna tayo. Di ba itong mag-asawang Sara at Curly ay nag-name drop ng pangalan ng mga politikong allegedly involved daw sa katiwalian? Kaya pala kasi bet ng mag-asawang Diskaya na maging state witness. Maraming benefits ang pagiging state witness. Kabilang na po dyan ang legal immunity. Ibig sabihin, hindi ka nakakasuhan. May separate episode tayo explaining the concept of state witness. Balik tayo sa mga diskaya at sa restitution. Iginigiit ni Senator Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang diskaya. In fairness ha, dami niyang feelings about this. During the Senate Blue Ribbon Committee hearing noong September 23, trinay gisahin ni Marcoleta si DOJ Secretary Boying Rimulya tungkol sa restitution. Kasi ayon kay Rimulya, dapat mag-restitution muna o ibalik ng mag-asawang diskaya yung kanilang ill-gotten assets bago sila maging state witnesses. Ayon sa batas, ang restitution ay pagbabalik o pagsasauli ng isang bagay sa orihinal na lagay nito, kung saan man o anuman galing ang bagay na ito. In this context, ang gustong mangyari ni Rimulya ay kayo mga diskaya ay ibalik nyo muna yung perang nakuha nyo from government contracts. Total, galing naman yan sa government. And yes, may legal basis po ang restitution. Marami po actually. Sa ilalim ng Section 5D ng Republic Act No. 6981 or Witness Protection Act, ang isang state witness po ay dapat sumunod sa kanyang mga legal obligations or civil judgment kung meron man. At sabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, isang legal obligation po ang pagsasauli ng pera sa gobyernong nakuha mo sa illegal na paraan. Sa ilalim din ng nasabing batas, pipirma sa isang Memorandum of Agreement or kontrata with the government yung gustong maging state witness. Sabi ni former FEU Law Dean Nel Santamaria, kung hihilingin ng gobyerno sa kontratang iyon na isauli ang ill-gotten wealth, ay obligado ang mga diskaya na gawin iyon. Sabi ni Dean Mel Santamaria, maaari rin daw mag-apply yung doctrine na nemo cum alterius detrimento locupletari potest, or in other words ay doctrine of unjust enrichment. Mahirap mang bigkasin pero simple lang ang doctrine na ito. Ipinagbabawal po na ang isang tao ay makalamang o payamanin ang sarili niya at the expense of other people. In other words, bawal po ang swapang. Side dish lang tayo. Linawin lang po natin na hindi pa po state witnesses ang mag-asawang diskaya kahit po ang mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ang sabi ni Rimulya, pwedeng makonsider na protected witness sila, pero malayong-malayo ang konseptong ito sa pagiging state witness. Ang ibig sabihin lang po ng protected witness ay magkakaroon sila ng security protection given yung weight ng mga impormasyon na inilabas po nila. Kaya hindi pa po tayo tapos sa mga diskaya. So far, ito pong si Bryce ay isinauli na sa government yung 12 million pesos niya na sasakyan. Dito lang yung September 19. Sabi nga ni Rimulya, yung good faith o yung kalinisan ng kalooban ng isang tao na nag-a-apply as a state witness would compel them to return yung mga nakulimbat nila from the government. May good faith ba itong mga diskaya at gagawin itong restitution ni Rimulya? Hintayin na lang natin kasi bilog naman ang mundo at mabilis ang kabanata sa corruption saga na ito. Kita nyo, after ilang weeks ng pananahimik, itong si Alcantara ay finally pinangalanan na yung mga lawmakers na allegedly involved sa corruption, tulad ni Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kasama rin si Congressman Zaldico at former Senator Bong Revilla. For more Order in the Court episodes, please visit Rappler's social media accounts. And you may also download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel.